Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. So, ito ay general love and relationship. So, general siya. So, pwedeng sa bata or bata above 18 years old, may asawa, may kalibin partner, single. So, titingnan natin, Scorpio, kung ano yung posibleng message sa'yo ng baraha tungkol sa love life. Okay, Six of Mirror. Okay, the Limo, 07. Two on one, two mirrors. Oh, and then 8 of Mirrors. Wow, you're in your head. Okay. So, nakikita natin dito, Scorpio, na meron kang 4 cards dito. Number 8, number 2, number 7, number 6. Nakikita ko sa'yo dito na yung taong ito para sa'yo is balance lang. May mga pagkakataon na masaya ka, may mga pagkakataon na malungkot ka. The Limo na to, nakikita ko sa inyo na number 7. Siguro yung ibang Scorpio, siguro nakapag-asawa ka or nagkaroon ka ng live-in partner na hindi masyadong financially stable. And this year, nakikita ko na may pagkakataon ka na makatagpo ng isang lalaki or babae na sobrang yaman or financially stable. Ma-attract ang taong ito sa'yo eh. Diba? Yung attraction niya sa'yo is sobrang strong. Strong attraction ito na pwede niyang i-offer sa'yo yung like tutulungan ka niya na i-process yung annulment or divorce with your current relationship. Parang ganun. So, mag-iingat ka kasi yung 2 of mirrors, 2 on 1 is pwede kayong maghiwalay ng yung karelasyon dahil dito sa papasok na itong relationship or person. So, mag-iingat ka. Okay? And 8 of Mirrors in your head. So, yun, mamroblema ka this year kasi yun na nga, eto lang is pwedeng makaresonate dun sa mga may asawa na or may mga partner na. Kasi maraming temptation this year talaga. Pwedeng maraming magkakagusto sa'yo. And dun sa karelasyon mo, hindi ko nakikita yung ganun. Sa'yo to eh. Diba? So, if single ka, sinasabi ng baraha, iba yung energy mo dito. Sa single naman na Scorpio, nakikita ko sa'yo dito, wala kang masyadong parang focus sa relationship. Kung magkakaroon ka man ng relationship, as much as possible, gusto mo na financially stable siya. So, nakikita ko sir dito, marami kang kailangan na pagbigyan ng pansin, hindi yung puso mo, parang gano'n. So, siguro yung iba, busy sa kanilang pamilya, busy sa kanilang trabaho, or sa career nila. Okay? So, yun, Scorpio. So, first card natin is 4 of Swords. Okay, and Queen of Cups. It's your energy tong Queen of Cups. And then, 10 of Cups, which is the same with Pisces. Okay. So, kung makikita mo dito, yung 4 of Swords is sinasabi sa'yo dito na kung susunod ka lang sa flow of life, 'di ba? Kung susunod ka sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Like in a relationship ka, may kalibin ka, may asawa ka. Kung susunod ka lang sa takbo ng universe ngayon, walang magiging problema. Pero kung mag-go against the flow ng energy ka, magkakaproblema ka doon. Kasi dito sinasabi na may mga papasok sa buhay nyo para i-tempt kayo. Okay? Doon sa mga in a relationship. And nasa iyo yun. Kasi 'di ba, kung talagang gusto mong mangyari yun, nasa iyo yun. Okay? Maraming rason, 'di ba? Maraming rason na pwedeng ibigay, sabihin. Pero ikaw talaga yun magkakaroon ng parang final answer dito. Pero pag hindi mo, na overcome mo yung mga temptation, 'di ba? Like, may nag-message sa'yo, in-ignore mo, dinilit mo, parang gano'n. So, hindi na humaba yung message na yon and bilinak mo pa, walang masyadong gulo. Magiging 4 of Swords. So, ibig sabihin, magkakaroon ng katahimikan, magkakaroon ng peaceful resolution, lahat ng emotional problems mo or emotional concerns.
And Queen of Cups, nakikita ko na mamamanage mo yung iyong emotion. So, ibig sabihin, mababalanse mo yung emotion mo this year. And Ten of Cups, nakikita ko yung celebration for intimate. So, pwedeng may kakasal, may additional member ng family, may mabubuntis, may makakabuntis, may pwedeng matutupad nilang mag-asawa or mag-partner yung wish nila. So, nandito yung Six of Wands. Yung Six of Wands is victory and success sa usaping love life. So, sinasabi na you will be super successful this year in terms of relationship. Ibig sabihin, makukuha mo yung kapayapaan na gusto mo. Yun na nga, kung hindi ka, kung susunod ka lang sa flow ng energy ng love life this year. Parang ganun. So, kung hindi tayo titingin sa kaliwat kanan natin, talagang eto yung mangyayari sa'yo. And victory and success, ibig sabihin, ma-overcome mo and with your partner yung mga issues na yan na pwedeng maging cause ng separation or anything na hindi maganda. Okay? So, High Priestess and then Nine of Swords. So, nakikita ko sila dito. If in case na sa taong ito, magkaroon ka ng parang anxiety or depression or insomnia, or ganito nga, di ba? Yung parang in your head, sobrang ang daming iniisip mo. Like, in a relationship ka, tapos may mga papasok na tao na sasabihin sa'yo, alam mo, kaya kitang buhayan, alam mo, mas mahal kita, alam mo, ganito, ganyan. Dito sinasabi ng Nine of Swords na kailangan mong pag-isipang mabuti. Sumunod ka sa sinasabi ng iyong intuition, kasi yung intuition natin, hindi tayo ipapahamak. And then, yung iniisip mo na yan, like, nalilito ka kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Sinasabi dito na pakinggan mo yung intuition mo kasi hindi ka ipapahamak ng intuition. Okay, yan, Six of Pentacles. Nakikita ko siya dito, yun lang kasi pwedeng yung offer sa'yo dito. Kawawa dito yung may asawa. Kasi parang ang sinasabi dyan, posibleng may asawa ka or live-in partner or boyfriend, girlfriend, makakatagpo ka ng isang tao na posibleng iibig sa'yo or iibigin mo din sa trabaho. Pwedeng boss mo siya, employer mo siya, anak siya ng boss mo, team leader mo siya, basta mataas yung posisyon niya sa'yo. So, bibigyan ka niya ng mga offers like kung may problema ka sa pera, tutulungan ka niya, pautangin ka niya. And then, nakikita ko yung pwedeng yun yung rason kung bakit parang magugulo yung isip mo, yung parang iisipin mo na nakakompromiso ka na sa kanya. So, hindi ko alam kung bakit ganito yung energy mo, pero sinasabi dito ng baraha, dalawa yung pwede mong maging decision this year. Kung gusto mo ng dire-diretsong or happy life, gawin mo tong nasa baba. Kung gusto mo naman ng complicated na buhay, dito sa taas. Okay, so yan guys ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat sa panunod at ay para sa lahat ng mga Scorpio. Bye Scorpio!